Supreme Court. Di ba? So, medyo dyan nagkakaroon ng dunay bangi. And it has never happened before, and I hope it will not happen. That's why, morning among ginasulti lagi na there might be a constitutional crisis. Because at the end of the day, between two co-equal branches of government, sino ang mas mataas dito? Kay the legislative branch, ang Kongreso, is saying that jurisdiction na mo ni. It is within our constitutional jurisdiction to do and proceed with the impeachment. Pero ang legal question is, duha ka complaint. Ang duha ka complaint, do you consider that as one complaint or two complaints? Because under the Constitution, only one complaint or one proceeding, no, in a span of 1 year. Now, tungod kay duha ka complaints ang gi-file at the same time, ingon lagi nila at the same time, do you treat that as one proceeding or two proceedings? Now, karong mingon ang Supreme Court that ay two complaints, so bawal ang second complaint. Now, what will happen now to the evidence and the testimony na gisubmit dito sa bayan muna sa ilahang second complaint dito kang Ombudsman Merceditas Gutierrez? Will the House now reverse itself and muyon na ang House na, okay, kining tanang mga ebidensya sa second complaint, wala ko nato ni, pagtango nato ni, we will not, hindi na natin pakialaman ito, proceed tayo sa first complaint. So, na-legal question, na-legal issue diyan. Alang sa kasayuran o pagsabot sa ating mga viewers o sa ating mga pabinaw, Congressman Carlo, sa magigustong makabot o kabuton sa House Committee on Justice diya sa kasamtangang pagdungog nila sa impeachment case? Well, they're just doing their constitutional mandate to hear the impeachment proceedings on an impeachable officer. I don't want to say na gusto nila i-impeach si Ombudsman Gutierrez because that is supposed to be a decision that has to be kinihanlan na mao kana siya ang desisyonan sa not only the Committee on Justice but of 1/3 of the members of the House of Representatives. So, murag ang nahitabuan ni, ang Committee on Justice now is acting like a fiscal or a prosecutor. Ang Committee on Justice karon ang mag-receive sa tanang mga ebidensya and it will try to find kung na ay probable cause to impeach, ba? To impeach the ombudsman. Kung na ay mga ebidensya or na ay probable cause, i-refer na kini through its recommendation, its committee report, i-refer na kini sa House, in general, the House of Representatives in plenary, to get the endorsement of 1/3 of the members of the House. Kung na ay 1/3 sa mga members sa House of Representatives ang muingon nga doon ay probable cause and they agree with the committee report na doon ay probable cause, then dito na nila i-transmit ang articles of impeachment. So right now, ang Committee on Justice, humana sila sa determination of sufficiency in form, humana sila sa determination of sufficiency in substance, karon naa na sila sa third layer, which is determination of probable cause. In other words, kung doon ay sufficient grounds ang nag-exist or ginapakita ang atong mga complainants to impeach Ombudsman Merceditas Gutierrez for itong betrayal of the public trust and I think it's culpable violation of the Constitution. Mao ni ang grounds na gi-file sa atong mga complaint sa katong mga complainants. Pananglitan makita og butuhan sa House Committee on Justice nga maundano kinibang maundanon gyud og dugay nga aduna ba gingon nga igong rason nga pragputon si Ombudsman Gutierrez ang puesto. Unsay sunod nga mahitabo, Congressman Carlo? Mao lagi kana, the committee after finding a probable cause will now make its committee report and its recommendation to the House of Representatives in plenary session, and if there is 1/3 of the members of the House of Representatives that will vote and agree with the committee report of the Committee on Justice adunay probable cause, 1/3 lamang ha, dili 1/2, dili 2/3, 1/3 lamang. 94 members of the House of Representatives ang moboto nga para endorsing and affirming
ang kining findings sa Committee on Justice, i-transmit na nila ang articles of impeachment. So for all intents and purposes, dito na gyud magsugod ang hearing ni Ombudsman Gutierrez diha sa Senado. So murag ang go signal sa House na sa Senado na ablihan na nila ang formal and public impeachment hearing to hear and try the case of Mercedita Gutierrez for impeachment. And then bahala na ang Senado, sila po ang magdesisyon kung i-impeach man nila ang ombudsman. Sa atong mga naisgutan karon, Congressman Carlo, na hisgot ba nimo ang imong personal nga baruganan diya sa impeachment case batok kang Ombudsman Gutierrez? Well, sa pagkakaroon man good, we are still obviously in the stage na gadawat pa ang Committee on Justice sa mga ebidensya. They're hearing the testimonies of ang mga witnesses to find out probable cause. Kami, mga congressmen, napod mi sa inanang stage, which is trying to decipher for ourselves, given kini nga mga ebidensya, kung doon na bagay probable cause. So, mahimo ni siyang murag conscience vote. Kung sa among tanaw, nag-violate ba yun siya og kining mga laws and there was culpable violation of the Constitution and or betrayal of the public trust, then we will endorse the articles of impeachment. But each and every congressman has to decide for himself and herself according to his or her conscience kung doon na bagay mga ebidensya or probable cause for impeachment. Kaya doon na yung uban na dili po kumbinsido, no? Na ay mga senators already spoke, na ay mga congressmen na nagsultipod na base sa ebidensya ang ipagawas dito sa public hearing which was conducted katong Wednesday, doon kayo sila kumbinsido na bugat ang mga ebidensya batok kang Mercedita Gutierrez. So to each congressman, to each his or her own conscience. Depende na sa pag-assess kamo sa ebidensya. Okay. Doon ay panawagan mo sa kasenador nga unta matud niya mag-resign na lang si Ombudsman Gutierrez aron malikay sa kaulaw sa gayon nga hisgutan na sa kinatibuk-an kining maong kaso nga mapalagpot siya sa iyang katungdanan isip ombudsman. Unsa imong reaksyon ni Congressman Carlo? Ang resignation is a personal call, no? Personal nga decision kana sa usa ka tawo. Dili pwede isugyot. Dili na pwede. Dili pwede. I-suggest nimo but kabalo ka, it's really judgment call kana sa usa ka tawo. Depende ka na kung tan-aw niya dili na niya kaya ang pressure or dili ka sa iyang tan-aw nga murag dehado gyud siya or sa iyang tan-aw bugat gyud ang kaso against him, then maybe mag-resign. Pero you have to look it at the other side of the fence also. Kung pananitan ikaw ang ombudsman, mo resign ba ka? Kaya kung mag-resign ka, dili ba na siya admission of guilt? Na kung ang ombudsman, tanaw niya na dili gyud siyang guilty, syempre dili na siya mag-resign. Kaya kung mag-resign siya, murag admission po na sa guilt. Di ba? So, kung sa iyang tanaw, ang iyang position gyud na wala siya gihimong dautan, wala siya isala, etc., etc., then who can force anybody to resign, di ba? That's nasa sarili ni mong konsyensya. Kung limpyo yung konsyensya, anong pugso mong ka mag-resign? And then, katulagi, basi kung mag-resign ka, you're sending the wrong signals. Basi kung mag-resign ka, tibuok kinabuhi ni mo, doon ay dako kayang pangutana ang katauhan kung guilty bagid ka or dili. Pero kung sa tanaw ni mo, kaya ni mong depinsahon ng imong kaugalingon, anong mag-resign man ka? Ang kanako lamang, sa ako lamang, kinihanlan, kini mga senators who will eventually in kaso ma-transmit ang articles of impeachment diya sa Senado. Kining mga senators will be acting as judges. Judges. Sila ang mga huwes diri sa impeachment proceeding. Ug kung ikaw ang huwes, I think it is advisable na dili usa ka magsulti sa imong kaugalingong opinion regarding the matter. Kay kung naa kay ginasulti nga opinion, mahimo kang bias under the eyes of the public. O kung mahimo kang bias under the eyes of the public, kinihanlan pud nga mag-inhibit ka isip huwes dito sa impeachment hearing. So, para kanako, I think it is important for both, no,
members of the House of Representatives ug members sa Senate of the Philippines not to give any statements regarding his or her own opinion sa guilt or innocence of the ombudsman tungod kay maapektuhan ang o mahalata ang imong bias ug maapektuhan po ng imong judgment. So, para ka na ako, hilom lang ta and let's just go through the process. I know it's a political process but obviously, kinahanglan na due process. And in the eyes of the public, kinahanglan importante sa publiko na makita nga at the very least na walay bias, walay prejudice, o kinahanglan pantay ang laban. Diba? Mawala na para sa nako. Importante na atong buhaton. Okay, Saldi, una na ito ipadayon ang atong panag-isgot karong panahon na. Mag-break kita sa makadiyot, no? O ayaw ka maghawa, no? Mabalik kita human lamang sa pipila ka pahinundo. Kalambuan, dalat na. Maayong adlaw, ani na pod ang inyong programa, ang Tatak K. Dugang sa ihap sa mga natabangan na nato dinhi sa unang distrito, ang karon makapanginabuhi na gamit ang ilang sertipiko. Kaantigo na og sertipikado sa TESDA ang 68 ka ornamental arc welding graduates, ingon man ang 37 ka hairdressing skills graduates nga nagpuyo dinhi sa Barangay Dumoy. Tanan nga gitudlo sa amoa among nakatunan. Dako kayo among kalipay nga among natunan ang tanan. Salamat kay Congressman Carlo Nograles sa iyahang proyekto nga Uplan Kalambuan sa barangay kay pinaagi niini dako kay ni og kanang katabang sa mua diri nga walay mga trabaho nga pwede namong i-apply namo sa muang panginabuhi. Babae man o lalaki, walay pili nga mahatagan ang atong Uplan Kabuhayan program tungod kay basta nagkinihanlan ato gayud tabangan. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, dalat na. Balik ta sa atong mga hisgutanan, Saldi, atong hisgutan kining mga ginaingong non-remittance diya sa DepEd, no, sa GSIS nga nakaapekto sa atong mga magtutudlo. Doon na ba tayo mga pangutana? At ito sa lang gibuhaton sa Kongreso, Congressman Carlo, nadungog na mo nga imong gipanguluhan gani ang hearing sa House Committee on Good Governance. O sa ba yung mga nasigutan sa maong hearing, Congressman Carlo? Katong sa teachers. Yes. Kining Committee on Good Government last Tuesday, nagkaroon mi og hearing. Niya ako ang gipa-preside nila dito sa hearing regarding sa resolution number 79 nga gi-file ni Congressman Amang Rodriguez regarding sa kining ginatawag na alleged irregularities sa GSIS regarding kining including kining dili pag-remit sa mga GSIS premiums sa mga teachers dito sa GSIS, no? So, and all other alleged irregularities caused by kining GSIS lagi. And dito sa maong resolution, usa sa among gihisgutan dito, kining regarding sa premium lagi sa mga teacher. Kay gikan pa ditong chief of staff ko, hantud karon. Actually, ang kasagarang reklamo gyud sa atong mga magtutudlo, mga public school teachers, na kining remittances lagi or kining pagdawat nila sa sweldo, no, sa DepEd, na automatic deduction sa kanila sa kanilang Insurance paycheck premium. ang kining premium sa GSIS. So pagkita nimo sa imong sweldo, kita ni gid nimo na automatic deducted na dito ang para sa GSIS, di ba? Kaya kitang tanan nagatrabaho sa gobyerno, we are automatically members of GSIS. Ang tanan natong sweldo, including ako, na ay deduction, ay kaltas para sa GSIS premiums na to. Now, for all intents and purposes, kini mga teacher, sa ilang nabawaan, tungod kay ginadeduct sa ilang sweldo ang GSIS premium,
they assume na gina-remit ka na sa GSIS. Unya updated ang ilahang